Pinag-aaralan ng PNP ang pagdalagay ng marshal sa mga bus na malayuan ang biyahe kasunod ng pamamaril sa loob ng bus sa Caranglan, Nueva Ecija. Kumbinsido naman ang pulisya na planado ang pagpatay sa dalawang pasahero ng bus. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Kuha ito mula sa CCTV ng isang bus habang binabagtas ang bulubunduking bahagi ng Barangay Minuli sa Caranglan, Nueva Ecija bandang tanghali kahapon. Tumayo ang dalawang lalaki, bumunot ng baril at sa pilitang pinaputukan ang dalawang pasahero na nasa harapan ng bus. Pinaputukan pa muli ng mga ito ang mga biktima at pinabuksan sa driver ng bus ang pinto. Saka bumaba ang mga ito. Patay sa pamaril ang dalawang biktima na 60 anyos sa babae at 55 anyos sa lalaki. Pawang mga negosyante at mag-live-in partner ayon sa otoridad. Gumugulong na investigasyon at isa sa motibong tinitingnan ay alitan umano ng biktimang babae sa kanyang anak na isa ngayon sa persons of interest. Kinasuhan po niya ito at in fact nakablatter po ito at on bail lamang po itong kanyang anak at kinausap na rin po ito ng ating mga investigador, subalit ang sinasabi niya ay wala po siyang alam dito. On the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Ito bang kaso na ito would lead na para humantong sa ganito na planuhin ang pagpatay sa kanyang sariling ina? Wala pa po tayo sa ganong estado. Although in the spirit of transparency, ito po yung tinitingnan natin na isa sa mga posibleng may kinalaman. Sa mabundok na lugar, tumakas ang mga sospek matapos ang pamaril, base na rin sa mga nakakita. Ilog po kasi yan. Ano po kasi, topographic po siya, bundok, kalsada, ilog. Pag ilog po yung suspect, then pinako nila yung bundok. Hinihinalang miyembro ng Gun for Hire ang mga sospek at planado ang pamaril. Base sa inisyal na detalye, sa Kawayan Isabela sumakay ng bus ang mga biktima, habang sa Bayumbong, Nueva Vizcaya naman sumakay ang mga sospek at isinagawa ang pagpatay sa Caranglan, Nueva Ecija. Yung more or less baka po nakatimbre ito, kaya inabay planado. Based po dun sa aming analysis, ano po sila, Gun for Hire. Hamon ngayon sa mga otoridad na matukoy ang mga salarin. Kahit may kuha pa ng CCTV, tinutugis na ngayon ng pulisya ang mga sospek. Nagdala naman ng takot sa publiko ang insidente, lalo na sa mga sumasakay ng bus. Kaya naman pinag-aaralan ng PNP ang muling paglalagay ng bus marshals, lalo na sa mga malayo ang biyahe. Makikipag-ugnayan po tayo unang-una doon sa ating mga management po ng mga buses dahil we also have to take their position on this matter dahil itong kaso na ito is sabi nga kanina namang very alarming on our part at hindi ito yung unang pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals. Kung matatandaan nyo, doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng bus marshal. Pulis po yan, pwede po tayo maglagay ng uniformado o pwede rin namang maglagay tayo ng nakasibilyan as a form of preemptive natin. Para kasi kung although sabi ko nga kung pulis, medyo magdadalawang isip ako kung meron akong gagawing masama. But one of the consideration na ginawa din natin yan dun sa mga na-mention kong mga insidente ay naglagay din tayo ng mga secret marshals po. Samantala, nagsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng LTFRB. Pinadalhan ng show cause order ang kumpanya ng bus para ipaliwanag kung nasunod ang mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga pasahero. Meron po kaming memorandum circular on safety policies ng mga bus companies na dapat ay pinapatupad ko nila. So ang tanong ho namin, pinatupad ba ng bus company yung memorandum circular ng LTFRB sa mga pasahero na sasakay po sa mga ganitong pampublikong sasakyan? Patrick De Jesus para sa Bayan.